Nagsisimula ng magbawas ng mga player ang mga teams ngayon para makabuo ng 15 players sa kanilang final roster na gaya ni Dennis Smith Jr. na binitawan na ng Dallas kasama pa ang 2 player. Ang nauna pang nabitawan ay ang guard na si Spencer Dinwiddie mula sa Hornets. Siya yung free agent signee ng Hornets last July na hindi naman siya practice player kundi guaranteed contract. Ang Hornets ang isa sa 3 teams na merong guaranteed player na binitawan sa kanilang lineup kasama doon ang Nets at Wizards. Last season si Dinwiddie sa Dallas 11 points, 2 rebounds, 4 assists, 41 and 33%. Isa sa mga reliable point guard itong si Dinwiddie. Merong mga teams ang depleted ang lineup katulad ng Bucks na kulang sila sa number 1 position pero lagpas sila sa player. Ang Suns naman ganun din. Kaso nga lang nandun na si Devin Booker at meron pa rin namang mga player ang mabibitawan sa kanila. Kung meron team na nangangailangan ng isang backup point guard katulad ni Dinwiddie, babagay siya sa team ng Rockets na naghahanap ng pamalit kay VanVleet. Kaso ang Rockets hindi makakapag-sign ng player kung hindi sila magbibitaw ng isang player dahil lagpas sila sa tax apron at magti-trigger ang hard cap, marirestrict doon ang Houston. Nagsimula yung problema na yon ng Rockets hindi dahil sa na-injured si VanVleet kundi nung ma-trade si Kevin Durant sa Houston nung magbukas ang free agency. Kinain kasi ng malaking kontrata niya yung cap space ng Houston. Para makakuha ng player ang Rockets katulad ni Dinwiddie, kailangan din nila maglipat ng player mula main roster papuntang 2-way contract or bitawan yung isang player. Ang isa pa doon kung magpapile ang Rockets ng disabled player exception at hindi talaga makakalaro si VanVleet sa buong season. Kaya din hindi makakuha ng contract extension si Kevin Durant. Matagal na niyang iniintay yun. Merong nasa 3 hanggang 4 na araw bago yung deadline, October 20 or 21. Depende na lang sa time zone. 2 kasi ang player na bibigyan ng Rockets. Isa si Kevin Durant, isa pa si Tari Eason. May available na 70 million ng Houston bago lumagpas ng second tax apron. Si Kevin Durant 60 million per year ang pwedeng ibigay sa kanya. Si Tari Eason naman 20 million per year ang kanyang value base kay Bobby Marks. Masyado di umanong mababa kung ang gagawin ng Rockets ay 10 million lang ang ibibigay kay Tari Eason dahil 70 million ang nasa available cap space nila sa tax pero 80 million ang value ng 2 player. Kapag ginawa ng Rockets na bigyan ng 60 million si Kevin Durant, lalagpas sila ng tax apron at mahihirapan na naman silang makabuo ng lineup katulad ng nangyari kay Kevin Durant sa Phoenix Suns. Kaya ang possible way doon, 40 to 50 kay Kevin Durant at nasa 20 naman kay Tari Eason. Based din sa mga write-up, hindi fit sa timeline ng Houston si KD. Maipapasok naman ni Kevin Durant sa contention ng Rockets para sa 1 taon. Ngayon pa nga lang hirap na makakuha ng replacement kay VanVleet. Hindi dahil sa wala silang makuha kundi lalagpas sila ng tax. Dati kasi kahit lumagpas ng tax okay lang pero ngayon kasi may restriction na. Kasunod pa noon si Amen Thompson pipirma din next year, tatamaan ng kontrata ni KD kung mapibigyan siya ng extension. Kung hindi rin magpapababa ng kontrata si KD, sa last 2 teams din na napuntahan ni Kevin Durant, ang Nets at Suns, parehas lumagpas yun ng tax. Ang pinagkaiba lang ng Nets kontra sa Suns yung timeline. Dahil nung napunta si Kevin Durant sa Nets kasama si Harden at si Kyrie, wala namang restriction nun. Pero nung napunta siya sa Suns kasama si Booker at itong si Bradley Beal, meron ng restriction. Dito kasi mahirapang mag-decide yung Rockets. Pre-season pa lang pero instant offense agad si Kevin Durant. Hindi yung offense lang niya pati yung rotation sa loob ng court. Kasi hindi sila nagkakaroon ng issue pagdating sa spacing kahit wala silang legit point guard. Dahil din yon sa outside shooting ni Kevin Durant. Kahit pa struggling siya sa preseason pagdating sa beyond the arc, nasa 9 players nila ang nag-a-average ng 50% sa field pataas. Ito yung naglalaro ng at least 20 minutes. Mas naging aggressive pa si Amen Thompson sa scoring kumpara last season dahil siya na ang third option nila. Bigla pang nag-increase si Reggie Ford. Nasa 15 points, 4 rebounds, 3 assists, 51 and 40% sa 4 na games. Naresolba ng Rockets yung offensive issue nila last season dahil yun naman talaga ang hinahabol nila kaya nila kinuha sa trade si Kevin Durant kahit yung contract niya ang magiging problema. Based pa kay Kevin Durant, gusto niya kasing mag-retire sa Rockets kaya iniintay niya yung contract extension.
Pero kung hindi siya magpapababa ng kontrata, mangyayari lang kung ano yung nangyari sa Phoenix Suns dati. One hit wonder lang sa unang taon ni Kevin Durant sa Rockets.